Ang recreational water ay maaaring maghatid ng mahalagang benepisyo sa kalusugan at kagalingan ng tao sa parehong pisikal at emosyonal na aspeto, lalong-lalo na sa pagtanggal ng stress. Subalit, kasabay ng mga pag-usbong ng ekonomiya at turismo, madalas ay naaabuso at napapabayaan itong likas na yaman, gaya ng pagpapatayo ng mga gusali sa baybayin na walang tamang wastewater treatment facility o hindi tamang paggamit ng palikuran. Ang mga pag-abusadong ito ay nagdudulot ng panganib sa pamamagitan ng pagkakalantad sa polusyon, pagtaas ng fecal coliform level na may indikasyon na may mga dumi ng tao at hayop sa tubig. Dulot nito ay sakit mula sa sari-saring viruses na sa kalaunan ay papatay sa tubig yaman. Upang mapangalagaan ang recreational water, ang kawanihan ng pamahalang pangkapaligiran kasama ang kagawaran ng turismo at kagawaran ng kalusugan ay nagtulong-tulong sa pagsubaybay ng mga recreational water alinsunod sa EMB Memorandum Circular 006, Series of 2015 of Recreational Water Monitoring Program. Maraming pangunahing kadahilanan na nakakaapekto kung bakit madalas ay nakakita tayo ng spike o hindi pagkakapasado ng resulta ng tubig sa ganitong bahagi ng baybayin ng Sarangani Bay. Isa na dito ay ang pagbabago ng panahon, weather. Madalas kapag mainit ang panahon, mataas ang resulta ng dissolved oxygen dahil sa photosynthesis. Ngunit, kasabay din nito ay tumataas din ang antas ng fecal coliform dahil mainam sa mga ganitong organism ang mainit na panahon. Kapag naman maulan ay tumataas ang total suspended solids na madalas nasanhi ng paglubog ng tubig. Kapag lubog ang tubig ay bumababa ng dissolved oxygen. Gayon din ang pagtaas ng resulta ng fecal coliforms dahil sa runoff water at soil erosion at pinapataas ang resulta ng pH. Mahalagang ingatan ang mga ilog na dumadaloy patungo sa Sarangani Bay. Dahil dito, madalas nanggagaling ang iba't ibang pollution sources o pinagbumulan ng polusyon. Mahalagang pagtatanim ng puno o ang greening program upang pigilan ang pagragasa ng putikang tubig tuwing malakas ang ulan. Isa pang dahilan ng polusyon sa mga beach ay ang mga gawain ng tao sa mismong resorts. Kapag maraming bisita o naliligo sa dagat, maraming posibleng pollutants ang makikita sa ating dagat. Kapag mataas ang bilang ng mga turista na naliligo, tataas din ang antas ng fecal coliform mula sa dumi ng tao. Maaari rin sa mga basurang hindi itinatapon ng maayos at mapupunta sa dagat. Ang pangatlo ay ang pagkakaroon ng di tamang disenyo ng palikuran o kung walang wastewater treatment facility. Dahil direktang dadaloy ang maduming tubig mula sa mga septic tanks papunta sa dagat. Ang pang-apat ay ang di tamang pagtatapon ng basura. Malawak ang dagat
at ang mga itinatapong basura sa dagat ay madalas nadadala ng alon sa dalampasigan. Ang lahat ng mga nabanggit ko ay may malaking kapahamakang idudulot kung patuloy na hahayaan o ipagwawalang bahala. Kaya binuo ang Recreational Water Bodies Monitoring upang bantayan at bigyan ng agarang solusyon ang mga problema na nabanggit ko. Inaanyayahan po namin ang mga local government units mula sa barangay, munisipyo at probinsya, kasama na rin ang mga resort owners at mga empleyado nito, pati rin sa ating komunidad at sa mga turista, na panatilihin nating ligtas at malinis ang ating Sarangani Bay.